Ang pag-ibig ay konkretong nararanasan sa isang konkretong relasyon, ang pagkakaibigan. Kaya tayo ay itinuring na kaibigan at hindi alipin ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay friendship. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At sa lahat po ng mga nakikinig ng Word of the Day sa Radio Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayong lahat ay itinuring na kaibigan. Yan ang binibigyang diin sa ating gospel ngayong araw na ito. Mayroong kasabihan, friendship is the only love that lasts. Ang pagkakaibigan ay ang tanging pag-ibig na nananatili. Yung attraction kasi lumilipas yan. Halimbawa sa mag-asawa, no? Yung sila nagliligawan pa lamang, no? Ay itong ganitong klaseng attraction, no? Sa physical appearance o kung sa ano pa mang katangian, ito'y lumilipas. Pero ang nananatili kung bakit ang mag-asawa ay tumatagal hanggang sa pagtanda, hanggang sa wakas, ay ang pagkakaibigan. At ito rin mga kapatid, ang magpapanatili sa ating relasyon, sa ating ugnayan. At ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi sa atin sa araw na ito, no, na tayo ay itinuring niyang kaibigan. Friendship is the love that lasts. Ito'y tungkol sa pag-ibig, hindi gamitan. Kapag may elemento ng gamitan, hindi ito tunay na pagkakaibigan. Kasi pag gamitan, may iwanan, may siraan, yan ang realidad. Pero ang totoong pagkakaibigan, nananatili hanggang wakas. It is all about love. Kaya ito yung sinasabi sa ating gospel today tungkol sa pag-ibig at iniutos ito ng ating Panginoon sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga alagad at sa ating lahat magpahanggang ngayon. Yung magmahalan, no? At ang pagmamahal ay hindi isang idea, hindi ito isang konsepto. Ang pagmamahal ay isang karanasan. No? Ito isang konkretong karanasan na nararanasan natin sa relasyon. Concrete relationship. Kaya nga, kung ating makikita the reality of God, no, God is love and God is relationship. Ang ugnayan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakahalaga, no, na maunawaan natin na ang pag-ibig ay isang konkretong relasyon at isang konkretong karanasan.
At sinasabi ng Panginoon dito that the highest point of love, the highest kind of love, ay yung self-giving, yung pag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito yung tinatawag nating salitang agape, no? At doon tayo dinadala ng ating Panginoong Jesus. Yung friendship na hindi lamang mahal kita, mahal mo ko, kundi yung friendship na kung saan dadalhin tayo sa maximum. At ano yung maximum of friendship? Yung agape, yung pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. And that is what Jesus did. Yan ang ginawa niya sa ating lahat. Yung pagbibigay niya ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan is the ultimate act of love, of friendship. Mga kapatid, ito yung utos ni Jesus. Magmahalan kayo, but hindi po nananatili doon. Sabi niya, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Iyon yung batayan, iyon yung pagbabasehan natin ng pagmamahal natin sa isa't isa. Ano yon? Katulad ng pagmamahal ni Jesus. At paano ba tayo minahal ni Jesus? Ibinigay niya yung lahat. So mga kapatid, dinadala tayo ng Panginoong Jesus doon sa pagbibigay ng sarili. Hindi gamitan, hindi siraan. No? Ang tunay na pagkakaibigan ay pagbibigayan ng sarili. When you give yourself, that is the highest form of love. That is what we call agape. Mga kapatid, sana ho, no? Sa buhay natin makatagpo tayo ng ganyang kaibigan. Hindi yung kaibigan na nandyan lang kapag ka may kailangan. Hindi yung kaibigan na nandyan lang kasi napapakinabangan ka o kasi may napapala sa iyo. No? Kapag ganyan ho ang relasyon ay hindi ho yan tunay na pagkakaibigan. Sapagkat ang tunay na pagkakaibigan ay kung ano yung nagiging ikaw kapag kasama mo yung kaibigan mo at kung ano rin yung nagiging siya kapag kasama ka niya. Ibig sabihin, we become a better person, we mature, we grow, at sa paano paraan? Sa pagbibigayan ng sarili, sa pag-aalay ng sarili, sa pagtutulungan, sa pagdadamayan, sa pagbibigay ng sarili bilang regalo. Mga kapatid, ito po yung atin sanang maunawaan. Lahat tayo ay itinuring ni Jesus na kanyang kaibigan. And this is what spirituality is all about. It is friendship with Jesus. Alam nyo, kapag tinanggap natin ang alok ni Jesus ng pagkakaibigan, which supposedly as Catholic, as Christians, tayo ay mga kaibigan na ni Jesus. But kinakailangan po nating tanggapin ito consciously and voluntarily. Yung bang alam mo sa isip mo, sa puso mo na tinatanggap mo si Jesus bilang kaibigan mo. At ano yung magiging consequence ng pagiging kaibigan ni Jesus? Ibibigay niya yung buhay niya para sa iyo. He will love you until the end. He will love you immensely. Pero uutusan ka rin niya. Kumbaga, yung pag-ibig niya ay hahamunin ka rin na magmahal din in return. Dahil ang pag-ibig ay reciprocal, mutual. No? Kaya napakahalaga na kapag tayo ay naging kaibigan ni Jesus, He will put us in a school of love. And that school of love, Schola Caritatis, ay nanduroon sa konkretong karanasan na kung saan ang ating pag-aaralan ay dalawa lamang. Kung paanong mahalin ang Diyos at kung paanong mahalin ang kapwa. Ito lang naman ang pinakamahalaga sa buhay. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, sana po tayong lahat ay pumasok dun sa eskwelahan na yon. And that school is what we call friendship. Mga kapatid, sana dumami yung ating kaibigan, hindi kaaway. Sana dumami ang ating mga taong mahalin at maparanasan ng ating wagas na pagmamahal. Katulad ng pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa alok na pagkakaibigan. Salamat po at sana ang pagkakaibigang ito ay magpabago ng buhay namin at magbigay ng direksyon, ng layunin at ng halaga sa aming buhay. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.